Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po'y nagagalak na anyayahan kayo na panoorin ang OHC video sapagkat kung meron po kayong mga katanungan na hindi nasasagot patungkol po sa banal na Torah, dito po masasagot ang inyong mga katanungan o gumugulo sa inyong isipan. Katulad ko po noong hindi pa ako nakakapanood nito ay marami pong gumugulo sa aking isipan at hindi masagot-sagot ang aking mga katanungan. Pero nung napanood ko po itong video ng OHC, ng Mensahero ng Silangan, ay nagkaroon po ng linaw ang aking mga katanungan at gumugulo sa aking isipan. Kaya po itinuring ko po na ito ay pagpapala sa buhay ko. Sana sa inyo din po. Maraming salamat po. At kung kayo po ay nasiyahan at nasagot ang inyong mga katanungan sa inyong panonood, ay paki-share lang po at follow the link lang po nasa baba po. Maraming salamat po. Be blessed. Masayang bati mga Ophirians! Nandito ulit tayo para simulan ang paglalahad tungkol sa pinakahihintay ng mga Pilipino, ang Pison River. Simulan nating ipunin ang mga mahahalagang impormasyon mula sa National Museum of Natural History. Pasyal po tayo ng konti. Kapag pumunta po kayo sa museum, siguradong mapapansin nyo ang isang depiction ng Tree of Life sa fasade ng museum. Alam niyo po ba na sa buong mundo, Pilipinas lang ang nagdambana ng Tree of Life sa isang Museum of Natural History? Hindi po natin sinasabi na yan ang palatandaan na hinahanap natin dahil yan po ay isang work of art. Subalit, yan ay isang pagpaparamdam na may kaugnayan ang lupain ng mga Pilipino sa creation. Meron po tayong isang artifact sa museum na magpapatunay na ang sibilisasyon ng lupain natin ay may kaugnayan nga sa Tree of Life. Ibig sabihin, may kaugnayan din ang lugar natin sa Garden of Eden, Pison River, at higit sa lahat, kina Adam and Eve. Tingnan natin ang isang artifact, ito yung Maitom Burial Jar. Kapag tingnan po natin ng malapitan, ang Maitom Burial Jar ay may freehand painting ng Tree of Life at cloud motif. Ito na daw ang pinakaunang artifact na may cloud motif ayon sa National Museum. Tingnan naman natin ang isa pang material. Ito yung Beatus Mapamundi na iginuhit ng isang Spanish monk na si Saint Beatus of Laibana, circa 730 hanggang circa 800. Sa gawing itaas ay inikutan natin si Adam and Eve na nakaposisyon sa eastern part of Asia. Isang mas malinaw na rendisyon ng mapa na yan ang matatagpuan sa Biblioteca Nazionale Universitaria, Turin, Italy. Huwag po kayong malilito sa orientation ng mga mapang ito. Ang mga medieval maps ay oriented to the east, kaya ang nasa itaas ay ang east at hindi po ang north. Sina Christopher Columbus ang nagbago ng orientation ng mapa dahil sila ay naglalayag gamit ang Northern Star Polaris bilang giya. Pansinin,
Sa bandang uluhan ni Adam and Eve, nakasulat ang Chryse and Argyre na ang ibig sabihin ay gold and silver. Ang kahulugan ng ilustrasyon ay nakatira daw sina Adam and Eve sa eastern part of Asia sa isang lupain ng gold at silver. Kung pagsasamahin natin ang mga impormasyon mula sa Maitong Burial Jar at Beatus Mapamundi, malinaw ang mensahe na sina Adam and Eve ay nakatira sa dulong silangan ng Asya sa isang lupain ng ginto at pilak. Tandaan po natin na kung saan tumira sina Adam and Eve, yun ang Garden of Eden, at kung nasaan ang Garden of Eden, andun din ang Pison River. Ngayon, tingnan naman natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa lokasyon ng Garden of Eden at ng Pison River. Pagkukumparahin natin ang iba't ibang mga version dahil may kunting pagkakasalunga tayong napansin. Nasusulat sa Genesis 2:11, the name of the first is Pison, which flows through the entire land of Havilah, where there is gold. Pansinin po ang salita na naka-highlight. Malaki po ang kaibahan ng through sa around. Kapag sinabi pong through, ang ibig sabihin sa Tagalog ay dumaan o tumagos sa land of Havilah. Kapag sinabi namang around, ang ibig sabihin ay inikutan o paikot sa land of Havilah. Mas lalong malabo kung ang Tagalog translation ang ating titingnan. Kaya hindi po tayo gumagamit ng Tagalog Bible kasi masyado na pong malayo ang kahulugan. Dahil wala tayong paraan na matukoy kung alin sa dalawa ang mas tama, susubukan natin pareho. Makikita natin sa mga susunod na information kung alin sa kanila ang mas tama. Gagamit na lang tayo ng corroboration ng mga impormasyon. Ang sabi sa Genesis 2:12, ang land of Havilah ay may gold, bdellium, and onyx stone. Take note po, onyx stone po ang sabi at hindi onyx gemstone. Magkaiba po ang dalawang yan. Unahin natin ang gold bilang guide. Hindi nalingid sa kaalaman ng karamihan na ang Pilipinas ay pangalawa sa Africa kung pag-uusapan ang natural gold reserves. Ayon sa Manila Times, September 4, 2017 issue, humigit kumulang 60,000 years ang nakalipas, nagmimina na daw ng ginto ang ating mga Negrito gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Malaki ang posibilidad na nakapaloob sa panahon na ito ang istorya ni King Solomon. Kung natatandaan pa, nakasulat sa 1 Kings chapter 10 verse 22 na tumatanggap si King Solomon ng gold mula sa Ophir every 3 years. Tandaan po natin na si Ophir, Havilah at Sheba ay magkakapatid na anak ni Joktan na magkakasamang pumunta sa silangan noong humiwalay sila sa grupo ni Peleg. Ngayon, kung naaalala pa noong itinayo ang templo ng Jerusalem, nagpatulong si King Solomon kay King Hiram. Nagbigay si King Hiram ng mga Sidonian workers na kilala ngayon bilang mga Phoenicians. Maraming hindi nakakaalam na ang mga Sidonian ay Canaanite sa Biblia at ang mga Canaanite ay tinawag na Phoenicians sa modern written history. Ipapaliwanag po natin yan. Ang Sidon ay isang ancient city ng modern-day Lebanon. Ayon sa research na isinagawa ng Wellcome Trust Foundation, napatunayan na ang Sidonian people ay mga Canaanites at ang mga Canaanites ay tinatawag na Phoenicians. Sa makatuwid, ang mga Sidonian workers na napag-alamang mga Canaanite ay mga Phoenicians ayon sa Ancient History Encyclopedia. May katibayan ba na ang mga Sidonian workers na tumulong sa pagtatayo ng templo ni King Solomon noon ay nakarating nga sa Pilipinas? Kung titingnan natin ang mga pangyayari, malaki ang theoretical possibility na ang Iskaya tribe ng Bohol ay remnants ng mga Sidonian workers ni King Hiram at King Solomon. Ayon sa kanilang mga ninuno, ang kanilang lahi ay mga workers noong itinayo ang templo ni Solomon. Pero, bakit nandito sila sa Pilipinas?
Ayon kay Jess Terol, isang Filipino historian, ang Iskaya ay galing sa Sumatra. Pinagtibay niya na ang Iskaya tribe ay hindi galing sa mga katutubong Pilipino. Kapansin-pansin din ang kaibahan ng kanilang kultura, lengguwahe at pagsusulat. Dahil sa sinabi ni Jesterol na hindi katutubo ng Pilipinas ang Iskaya tribe, lalong lumakas ang posibilidad na sila nga ay mga Canaanite or Sidonian workers na pumunta dito noong itinayo ang templo ni King Solomon para kumuha ng mga materyales. Ayon sa Biblia, ang mga tao ni King Solomon ay nanggaling sa seaport ng Ezion Geber at sila ay pumunta sa Parvaim. Ang salitang Parvaim ay galing sa Sanskrit word na Purva na ang ibig sabihin ay East or Orient. Kung titingnan natin sa mapa, galing tayo sa seaport ng Ezion Geber, papuntang Orient, dadaanan natin ang India. Pwedeng pumasok sa Ganges River na mas ligtas na daanan at paglabas ay Sumatra na. Kaya naaayon at natutugma pa rin ang sinabi ni Jesterol. Ngunit, dahil sa impormasyon na ang Iskaya ay mga trabahador ng templo ni King Solomon, lumalabas na hindi talaga sila taga Sumatra. Ang kanilang pinanggalingan ay mas malayo pa at yun ay Israel at Canaan. Sasabihin nyo, ito ay isang espekulasyon ni Ophirian. Ngunit kahit sinong tao na may matalas na logic, makikita niya ang napakalaking posibilidad na ating ipinapakita. Nasa pagtatalakay pa rin tayo ng gold ng lupaing ito bilang isa sa pagpapatunay na ang ginto ng Pilipinas ang tinutukoy sa Genesis bilang marker ng Land of Havilah. Tingnan natin ang kasaysayan ng Pilipinas na may kaugnayan sa ginto. Ayon kay Antonio Pigafetta, Italian chronicler ni Magellan, saganang-sagana daw ang ginto sa lupa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi nakapagtataka kung bakit ang mga ninuno natin ay may naglalakihang alahas na ginto kahit ang mga nasa pinakamababang antas ng lipunan. Ang sinasabi ni Pigafetta ay sumusuporta din sa Torin Beatus Mapamundi. Ang mga ninuno natin ay ipinakita sa Boxer Codex na nakasuot ng naglalakihang gintong alahas. Kasalukuyang nakalagak ang Boxer Codex sa Lilly Library ng University of Indiana, Bloomington. Isang pagpapatunay sa sinabi ng Boxer Codex ay ang Surigao Treasure na kasalukuyang nakalagak naman sa Ayala Museum. Sobrang madami pong materyales tungkol sa ginto ang lupaing ito. Hindi na po natin ilalagay lahat dahil ang focus natin ay ang Pison River. Pag-uusapan naman natin ang Delium. Ito ay isang kontrobersyal na salita dahil sa magkakaibang pakaintindi o pagpapakahulugan kung ano talaga ang Delium. Pansinin po natin na ang Delium ay isinalin bilang aromatic resin ng iba't ibang versions ng Biblia. Ngunit ano ba talaga ang Delium? Ayon sa Rashi, Midrash at Encyclopedia Judaica, Volume 3, 2nd edition, ang Delium daw ay isang uri ng precious stone. Ganon din ang sinasabi ng online Jewish Encyclopedia. Ayon naman sa Exodus chapter 16 verse 14, ang manna from heaven at ang Delium ay magkakulay at sinabing ang manna ay parang frost on the ground. Ang frost ay parang flakes na kulay puti. Ang sukat naman ng frost ay parang coriander seed ayon sa Numbers 11 verse 7. Ibig sabihin, ang Delium ay kulay puti na kasing laki at kasing hugis ng coriander seed. Ang paglalarawan na yan ay tumutugma sa karaniwang kulay, hugis at laki ng perlas. Ayon kay Saadia Ben Yosef Gaon, isang Jewish philosopher, ang Delium ay pearl, sa Tagalog, perlas. Marahil ay alam ng ama na darating ang panahon
na magkakaroon ng mga synthetic pearls ang ibang bansa. Kaya inihanda ng kalikasan na magkaroon ang Pilipinas ng hindi pangkaraniwan at hindi mapapantayang delyum. Klarado na po na ang gold at delyum ay parehong matatagpuan sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin ang onyx stone. Marami ding nalilito sa onyx stone. Akala kasi nila yung onyx na inilalagay sa tampok ng alahas ang sinasabi ng Genesis. Hindi po. Pansinin na ang sabi ay stone, bato o rock at hindi gemstone. May material po kaming nakuha na ang onyx stone sa ancient time ay tumutukoy sa onyx marble na kagaya ng ginamit sa Carthage at Rome na matagpuan malapit sa Ked Abdallah noong 1849. Meron pong ganun ang Pilipinas. Katunayan, ang Romblon ay world record holder at tinaguriang marble country. Ayon sa Manila Standard, January 26, 2014 edition, ang kalidad ng ating marble ay itinuring na pinakamatibay sa buong mundo at ito ay may iba't ibang kulay. Ayon naman sa Malaya Business Insight, June 10, 2018, ang kalidad ng Romblon marble ay maihahalin tulad sa marble ng Italy. Ang available na reserves ay tinatayang aabot ng 150 million metric tons at hindi mauubos hanggang sa susunod na century kung pagbabasihan ang kasalukuyang pagmimina nito. Ngayon, bakit natin inilarawan ng detalyado ang gold, delyum at onyx stone ng Pilipinas? Dahil yan po ang magsisilbing birthmark ng Land of Havila kung saan matatagpuan ang Pison River. Ayon naman sa Jubilees, ang Garden of Eden ay matatagpuan sa silangan mula sa southern waters of Gihon. Napag-alaman natin sa mga nakaraang video na ang Gihon ay nasa Africa. Mula sa pinakadulo ng Gihon sa south, susundan natin ang boundary ni Shem papunta sa silangan kung saan dadaanan nito ang Mountains of Fire papunta sa Garden of Eden. Ito po ang pinakatimog na bahagi ng Gihon. Sa lugar na yan, lumiko ang boundary ni Shem papuntang east o silangan at siya ay dumaan sa gunong api or Mountains of Fire ng teritoryo ni Ham. Tinutumbok niya ang Garden of Eden. Wala nang ibang lupain sa lugar kundi Pilipinas. Ang boundary ay hindi pa natin mapagtitibay sa parteng ito dahil hindi pa po natin na ilalatag ang teritoryo ni Shem, Ham, and Japheth ayon sa pagkakahati ni Noah. Bigyan nyo lang po kami ng konting leeway o panahon dahil matapos itong river series, isusunod naman natin ang mga teritoryo ng mga anak ni Noah. Balikan natin ang Pison. Hindi natin ito maa-appreciate ng mabuti kung hindi natin ibabalik sa dating anyo ang isang bahagi sa pagitan ng North Pole at Pacific Ocean. Yan ang Bering Strait. Bago pa tumaas ang sea level, ang lupain ng Russia at Amerika ay magkarugtong. Ngunit dahil sa pagtaas ng sea level, ang land bridge na nagdurugtong sa kanila ay natabunan na ng tubig at naging tagusan na ang Arctic at Pacific Ocean. Sa makatuwid, noong mababa pa ang sea level, sarado pa ang Bering Strait at ang tubig ng Arctic Ocean at Pacific Ocean ay hindi naghahalo. Ang tanging daan papunta sa Arctic Ocean sa North Pole ay sa pagitan lamang ng Europe at Canada. More specific, sa Norwegian Sea. Sa ating pagbabalik, sisimulan na po nating iplating ang Pison River.
Para hindi po kayo mahirapan sa paghahanap ng mga karugtong na video, subscribe po kayo at puntahan lang ang playlist kung saan magkakasama na ang video tungkol sa Rivers of Genesis. Maraming salamat po and see you again, Ophirians. Be blessed. Share and like lang po kung kayo po ay nasiyahan sa inyong napanood at kung nasagot ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Be blessed.